What's up guys? And so ngayon nandito tayo sa harap ng office ni Emma kasi susunduin natin siya. It's already 11:45. Ayan na pala siya. And so kasi guys, today ito yung magsasign kami sa aming lawyer. Mommy! Ayan. So yun no. Hello. Mommy! Hi Zion, how are you? Good, good. Ayan, so nabanggit ko na ngayon yung sign natin sa lawyer. Yes. So ano yung address pala muna? So yan na guys, no? Sinet natin ng 12 noon para lunch break. And yun lang din kasi yung available na time ng aming lawyer. Kasi mas magiging mahirap sa amin kapag bukas, Actually, which is Wednesday. bukas talaga dapat Oo. siya. Kasi may pasok ako. May pasok siya, so mas okay na yung wala siyang pasok para at least masusundo niya ako, tapos hatid din agad. Office ng lawyer namin ay nasa Quarry Park. Malapit lang to sa amin, sa Ogden. Ayan, kaya babalik ulit kami doon kung saan kami nanggaling. So ito na guys yung exciting part ng aming journey. Kasi ito na yung magsasign na kami. So ibig sabihin, this is it na talaga. Yes. Bago namin i-meet yung lawyer namin, ay nagkaroon kami ng exchange of emails kung ano ba yung mga kailangan kong asikasuhin or dalhin. So nagkaroon lang ng slight revision doon sa address ng home insurance. So pinapapalitan lang niya yung address nung institution, nung lender namin. Yan, para properly documented siya. And then tinanong ko rin yung remaining down payment pati closing costs. So during signing pala, hindi pa magbabayad. So hindi pa namin dadalhin ngayon kasi gusto ko nga sana ready na lahat. Pero sabi niya, kung ngayon nga daw during signing, pwede naman daw ika-calculate niya magkano tas iba-bank draft ko. Pero kung hindi naman, which is pwede rin daw basta mai-transfer daw sa kanilang trust account prior to the possession date. So yun na lang yung pinili ko, na parang direct transfer na lang prior to possession date para hindi kami nagmamadali, since yun nga hindi pa namin alam magkano yung remaining balance, pati na rin yung total ng closing costs, kasi kapag nagpa-bank draft ka, kailangan exact number. So wala nang hihingin pa or kulang na butal, whatever. So yun guys, no, excited na akong i-update kayo. Hindi ko alam kung ganong katagal to, kung 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Depende siguro sa dami ng pipirmahan natin. Pipirmahan, tapos i-explain. Yan, kasi first time tayong gagawin to. Kaya baka step by step tayo kung ano yung mga susunod na kailangan gawin. Yes. Yan, pero kasi yung mga like purchase offer, yung with yung mga documents na pinipirmahan namin kay Kuya Daniel before, ay lahat lang yan, online, yung mga PDF sign. Hindi na kami kailangan pumirma ng hard copy ng mga documents. Pero ngayon, ito yung first time na pupunta tayo syempre sa lawyer, and then I don't know, baka hard copy pa yon or electronic yung papasign natin sa atin. We will see and we will share that to you para alam nyo rin kung ano yung process dito sa Calgary, Alberta. Alright? So dito na tayo guys sa may quarry na. Ayan, so pupunta tayo ngayon sa aming lawyer. At yun nga, magpipirmahan tayo. Ang ganda talaga dito sa quarry, no? Bagong to eh. Oh? Parang lahat ng commercial. Yeah. Ganda. Excited ka na ba? Excited sa pagpirma. Hindi sa pagbayad. Ayos. And so, punta muna tayo dito guys. Ito mga office dapat, yung mga nasa building, no? Magkano na rent dito, no? Mahal siguro. Mahal siguro dito. Oo, baka. Yan, so May mga concerts pa yata. alanganin guys, nagsipin niyo punta namin dito lunchtime. Dahil Yun nga, siningit yun lang din ko. talaga tayo. Siningit lang kami talaga guys. Kasi talaga bukas talaga siya. Kaso kami ako naman yung hindi po pwede. Syempre kailangan din tayo dito guys pumirma. Kasi dalawa kami na Emma nakapangalan dito eh. Alright, let's go. Ganda ng view dito. Bio! Mm. Blue! Bio! Yeah, nakasombrero pa si Zion ha. Look at dito. Pogi. Hi! Pogi ba, Pogi? Yeah. Tapos pangit.
Kuya Brayden. Kuya Brayden. Let's go sit. Come here. Yung Kuya Brayden na yun, yung pamangkin ko na nasa Germany. Bagay yun pag sinasabi niyang pangit. Yun daw yung pangit si Kuya Brayden. And, so yeah, wait na lang kami guys dun sa lawyer. Pero nabanggit na namin na nandito na kami. Okay, so yun nga guys, update na lang namin kayo mamaya kung ano yung mangyayari. Para at least magkaroon kayo na idea. So guys, ayan. So may dala na tayong folder. Diyan yung mga copies namin sa lahat ng mga pinirmahan namin. Ang daming pinirmahan. Kapal. Sabi nga nung lawyer namin, ay para kaming artista today sa dami ng autograph signing. Oh, nag-iiba na nga yung pirma ko eh. Ganun daw talaga guys pag yung bangko na inanuhan namin, marami daw talagang pinipirmahan. Pero maganda naman magbigay ng ng interest rate. So tiis na lang. Sabi niya nga, sabi rin ng lawyer, maganda yung interest rate na nakuha namin or naibigay sa amin. Kasi syempre nakikita niya rin yung ino-offer sa ibang clients. Yes. Kaya sabi niya, tiisin na lang po yung pirma. Oo, pirma lang. Okay lang. Oo, pirma lang naman yun. Okay, so yeah, kwento mamaya namin pag nasa kotse na guys, no? Kasi magmamadali na rin ako. Oo, kailangan kong ihatid ulit si Emma doon sa work niya eh. Kasi nagpaalam lang siya nga, gawa nga ng ito lang yung available time ko. Yan. Alright. So, happy ba? Happy? Happy. Oh, kasi ito no. Enjoy the journey. Hala ka naman malungkot tayo. Yes. So guys, more than 1 week na lang at kami ay magpo-possession na. Yeah, pero before the possession date, meron tayong walkthrough. So dapat makita natin kung okay ba na ita-transfer sa atin yung property. Kabilin-bilin na ni attorney yun na kailangan daw, wait. Sa loob na natin tuloy, wait lang. So dito natin ituloy ang kwentuhan guys, no, kasi ang hirap mag-vlog habang naglalakad. Do you want pepero? Ibigay ko kay Emma. Here. No, Ayaw niya ata, hindi niya trip. So yan guys, no, ito na, hawak na natin ang lahat ng documents na pinirmahan natin. And yung mga closing documents, pati na rin sa mortgagor or lender, pati na rin sa yung property tax. Yeah, alam explain nyo lahat ba? ng attorney lahat. Since nga June nilalabas yata yung mga updated property tax rates. Ito nga nagtaas ng $400. Ibig sabihin, tumaas guys yung value ng property. Which is hindi naman sa amin masama yun. Kasi nga, tumataas talaga yung value ng property. Kaya lang, syempre, sasabay din yung property tax. Yes, sir. And then, ano pa ba yung mga sasabihin ko? Yun nga, ito ay, hard copy na sinay na namin. Hindi siya electronic yan. In comparison sa mga previous signings namin with Kuya Daniel. So ngayon, ito hard copy. Ang dami nga naming sinay na nag-iiba na. Halos 1 inch guys yung kapal ng hindi naman. Hindi, tolerable pa naman. Pero marami talagang set ng documents. Siguro nasa 15 sets. Iba-iba siya. Yung iba closing, yung iba pang yung sa lender, yung iba yung transfer ng documents, and then sa title. So marami. Ayan, so silipin ko yung mga documents ulit na ibinigay sa atin at pinirmahan. So ito sa document na to, yan regarding our purchase of property with all the details, pati na rin sa lender. Tapos binigyan kami ng statement of adjustments. So sa statement of adjustments pala, nakikita yung magkano yung total, pati yung cash to close, kasi i-add doon yung like property tax, pati na rin yung condominium fees na somehow hinandle ng seller, and then yung i-handle namin. So since nga parang need kasi kami ng buwan magpo-possession date, so may portion na i-handle si seller, and then may portion na i-handle kami yan for that month ng possession. And then, sunod pa dito madami. Yung mga professional fees ng lawyer. So, I think, yan, na-discuss na namin to sa previous vlogs namin. Yan, yung regarding sa rates and all the necessary closing costs. Alright? And then, estimated statement of funds, and tinotal niya rin kung magkano yung kailangan namin ilagay sa bank draft. So, as what we have mentioned kanina, wala kaming bank draft na dala ngayon for the remaining down payment kasi hindi pa siya nire-require. Hindi pa rin nire-require yung
bayad sa lawyer, pati na rin yung closing costs. So, ang sabi sa amin, i-transfer lang daw yung bank draft, ibigay dyan sa reception before the closing date. Yan, ida-drop na lang ni Alwin kasi ipapagawa ko pa sa bank yung bank draft na yon with the exact amount na binigay nila sa amin. And then guys, ayan, binigyan din tayo ng retainer agreement yan with our lawyer. So, nandito rin yung commitment letter namin na sinign with our broker. So, pinasign ulit sa amin dito. Pati na rin yung property tax statement of account. Ayun, ang dami talaga. Parang kalahati pa lang yun ah. And then, meron ding disclosure statement from our lender. And then, tsaka yung fine print. Ayan. So, marami-rami tayong pinirmahan. And, syempre, hindi naman natin to nabasa lahat. Lalo na yung fine print na ilang pages. So, babasahin namin to at our leisure time daw, pampatulog. And para maintindihan pa natin lalo yung mga terms and conditions ng ating lender. So, after this one, yun nga, ang assignment na lang naman daw namin is during our walkthrough, yung walkthrough kasi, yan, mangyayari yung 24 hours before the possession date. So, pupunta tayo sa property to check kung ano pa ba yung kung ano yung property na itatransfer nila kinabukasan, kung in good condition na ba. Mamaya kasi natanggal pala yung chandelier, na iba na yung layout ng kusina, whatever. Kung may mga ganong changes, diba, kailangan malaman. Kaya may walkthrough na mangyayari. Tsaka yun pala, baby, yun nga, sa base sa walkthrough. Kung ano yung mga sinay namin before, kasi gumawa si Daniel yung mga list. Ayan, kung ano yung included. Kasama dun sa ano namin. Dapat nandun pa rin siya. Yan, kasi mamaya may nabawas or tinanggal, nawala na yung microwave, nawala na yung washing machine, nawala na yung refrigerator. So, yun yung mga kailangan natin din i-check. Kasi nga, part siya ng contract. So, agreed upon yun. Dahil once na may nawala doon, i-charge namin sa kanila. Oo. So, hopefully naman, sana wala, para wala na tayong mga aberya. And then, smooth na yung natin, transition to like possession date kinabukasan. Yun, no? Alright. Natapos din itong araw na to, guys. Isa sa mga inihintay din namin na Emma to. Yan, at least signing na tayo. So, wala nang pipirmahan sa mga susunod daw na araw. Sinigurado ko kasi, ano ba to, ang daming signing. May signing kami kay Kuya Daniel, which is yun nga yung offer. And then, ito, signing sa lawyer. And then, iniisip ko may signing pa ba later on. So, wala na. Ito na lahat yung sa closing. And ang gagawin na lang talaga is pag-deliver ng bank draft for the remaining balance. Yes, sir. Alright. So, ang assignment ko next week or this week ay pupunta ako ng bank para magpagawa ulit ng another bank draft. Okay, so yun guys, no, malapit na kami sa office ni Emma. And yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, sinundo lang natin siya. At nagpaalam naman siya sa boss niya na sasaglit lang muna siya about dito sa aming ano nga to, pipirmahan, ano. So ito, ganito siya kakapal. Hindi na namin papakita. Pero ito yung mga kadokumentaan natin na dapat itabi ng maayos. Alright guys, I hope na nakatulong tong video na to. And yes, kung tingin nyo po nakatulong itong video na to, you can click the thumbs up button. Yes. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!